Hey guys, mga ka-travel, mga kalakbay, magandang gabi. Naririto tayo ngayon sa Calaca City, Batangas at nasa tapat tayo ng McDonald's. At tayo ay maglalakbay papunta ng Manila. So, tingnan natin kung ilang oras, minuto makarating tayo doon sa anong eksaktong time tayo makarating doon sa Manila. So, particular na pupuntahan natin ay LRT TAF sa Vito Cruz LRT TAF Station. So ito yung highway at dito sa bandang unahan ay kakaliwa tayo papasok ng dating town proper pero ngayon ay City of Calaca. So yan yung kanilang arko sa taas. Welcome to Calaca. So sa bandang unahan nito ay makikita natin sa kaliwang bahagi ang City Hall ng Calaca. Maganda yung City Hall nila dito. At sa bandang unahan naman ay madadaanan natin kapag kanan natin mamaya ang San Rafael Catholic Church. So malaki itong City of Calaca. May mga lugar na tabing dagat, may mga lugar din naman na sa mga bulubundukin. So yung shortcut na dadaanan natin ay halos mga uphill. So nagpapakita na mataas na bahagi ng lugar na ito. So dito sa bandang unahan, tayo ay liliko ng kanan. At pagkanan natin dito, ito na nga makikita dito yung San Rafael Catholic Church. At pag nalagpasan natin itong church, kakaliwa naman tayo at dadaan na tayo sa mga shortcut at pinaka-best na daanan papunta ng Tagaytay, papunta ng Cavite, galing dito sa Calaca, ang daan na ating dadaanan. So kakanan tayo dito at mapapansin nyo sa kaliwang bahagi, naririto ang San Rafael Catholic Church. So bandang unahan nito ay kakaliwa naman tayo. At babaybayin na natin ang mga barangay ng Madalunot, barangay ng Matipok, at barangay ng Tamayo. At ang labas natin nito ay ang Jokno Highway. So gabi na at medyo madilim na. Ingat kapag ganitong travel na gabi na madilim. Sa mga daraanan natin may mga poste na may mga ilaw naman. Pero may mga part dito na madilim yung bahagi. Walang mga ilaw halos. So tuloy tayo sa ating lakbay.
Okay guys, malapit na tayo dito sa pababa ng Jokno Highway. So kung kakaliwa ka dito, yan ang tamang daan papunta ng Tagaytay Nasugbu Road. At kung kakanan ka naman dito ay papunta yan ng Lemery. So kakaliwa tayo at ingat kapag ganitong mga diversion. Tingnan natin yung both side natin, left and right. Kapag malinis na, pwede tayong pumasok na. So maraming kurbada dito sa lugar na to. At dahil madilim nga, ingat, doble ingat sa pagdadrive. So minsan kailangan nating gumamit ng high beam at minsan naman kailangan nating ilaw kapag may mga nakakasalubong tayo. So madilim yung lakbay natin ngayon. Yan, minsan may nasasalubong tayo naka-high beam. Siguro hindi pansin nung nagda-drive, nagmamadali siguro. Pero kung sa part natin, maging alisto tayo na kapag ganyan, may kasalubong ay magbaba tayo ng ilaw. At kung tayo naman yung nasisilaw nung nasasalubong natin, wag lang nating titigan yung ilaw na nakatutok sa atin. So makikita din naman natin yung daan na hindi tayo masyadong nasisilaw. So kapag overtake tayo sa ganitong kurbada, siguraduhin lang na maganda yung visibility natin sa unahan. Kapag hindi malinaw yung nakikita natin sa unahan tapos kurbada, wag tayong mag-overtake. At kapag yung nasusundan natin ay minsan sobrang bagal, kailangan nating gumawa ng way para ma-overtake natin sila. Pero dapat nga lang ay malinis yung pag-overtake natin. So tuloy yung ating lakbay, maraming kurbada nga dito, tapos madilim pa, kaya ingat tayo sa ganitong mga daan. So maraming salamat sa mga patuloy na nakakapanood sa atin, sa mga sumusubaybay, sa mga nagbi-visit sa ating channel. Pagpalain po nawa kayong lahat ng ating Panginoong Diyos. So dito sa unahan nito ay madadaanan natin ang tulay na nagdudugtong sa Cavite at sa Batangas sa bahaging ito ng Jokno Highway. So ganito tayo mag-overtake, dapat malinis. At pag nagda-drive, syempre, lagi nating pinapaalaala, kondisyon dapat ang katawan. Kapag inaantok, ay magpahinga muna at sikapin na makaidlip kahit ilang minuto. Kapag medyo sharp yung curve, kailangan nating mag-slow down. So hindi naman maraming fog ngayon, hindi kagaya nung mga nakaraan na ang daming fog, kaya nahihirapan minsan na makapag-speed up. Ngayon malinis naman yung paligid. Ayan. At kapag ganitong kahit gabi tapos clear naman yung paligid, wala namang fog, okay din mag-drive. So malapit na tayo dito sa tulay. At ito yung tulay na nagdudugtong dito sa bahaging ito ng Batangas at ng Cavite. So kung di ako nagkakamali, pagtawid nito ay sakop na to ng Alfonso, Cavite. Itong lugar na to. Tapos sa diversion naman dyan sa unahan ay meron namang boundary ng Nasugbu, Batangas. Makikita natin sa
left side ang arko ng Welcome to Nasugbu, Batangas. So, itong tinutumbok nating street, ito yung Tagaytay Nasugbu Road. At since tayo ay papuntang Manila, syempre, ang ating liko ay papunta dito sa kanan. Kasi yung liko pa kaliwa ay papunta yan ng Nasugbu, Batangas. So, tuloy lang tayo, mga kalakbay. Salamat sa inyong pagsama. Okay guys, dito sa bandang unahan ay update tayo sa ginagawang bridge. So sa pagkakaalam ko, yung bridge na ito ay para yung mga galing doon sa Tagaytay pababa ng Batangas ay hindi nadadaan dito sa kanto ng papasok ng Mendez. So may mga part dito na ito hinuhukay pa rin. May mga part naman na nakatayo na yung mga poste at yung iba ay may mga beam na at may mga flooring na rin yung iba. So, malaking tulong din ito kapag ka naayos kasi ito din ang nagiging cause minsan ng traffic kapag maraming mga sasakyan, lahat dito nakaipon sa baba. Tapos yung iba ay papasok ng papunta ng Mendez, Amadeo, ayan yung mga papunta doon sa bahaging yon. Kaya siguro naging project ito para makatulong din talaga sa flow ng traffic. So ito yung update dito, yung sitwasyon. Tuloy yung paggawa. At syempre sa bawat ganitong mga project ay lahat halos ay nagtitiis sa mga motorista, sa mga gumagawa, sa mga nasa paligid. Pero kapag natapos naman ang ganitong mga proyekto ay lahat din naman makakaramdam ng ginhawa. So ito yung update dito. At sa bandang unahan nito ay ang padiretso ay papunta ng Tagaytay City sa sentro. Pero yung left side ay diversion road o isang daan, bypass yung dadaanan natin. So, doon tayo dadaan sa kaliwang bahagi at yung bypass road na yon ay may mga lilikuan pa rin tayo, kakaliwa, kakanan. So mga bypass road yung ating dadaanan para matumbok natin yung Aguinaldo Highway naman. So ito yung kasalukuyang sitwasyon dito sa bridge na ginagawa dito sa Tagaytay Nasugbu Road. So tiyaga pa rin talaga sa paglalakbay kapag ganitong
nag-stop and go, medyo na-e-exercise yung ating mga paa, lalo na kapag manual yung sasakyan na ginagamit. Sa mga automatic naman na mga sasakyan, medyo smooth lang sa kanila kahit traffic. So medyo mahaba yung bridge na to na ginagawa. At ramdam pa rin natin na maayos pa rin yung paligid kahit nandito na tayo sa Tagaytay, sakop na ng Tagaytay. Walang mga fog ngayon, hindi kagaya nung nakaraan. So dito sa gawing unahan ay kakaliwa tayo. So yung padiretso niyan ay papasok ng Tagaytay City. So intersection at kailangan natin na maghintay ng tamang timing para sa pagliko natin. Kapag may mga sasakyan na humihingi sila ng way, pagbigyan natin sila. Para kapag sa time na tayo naman yung humingi ng pabor ay marahil pagbibigyan din naman tayo. So ito yung left side. Yung sa right side papunta ng Tagaytay City. So ito yung mga bypass road na dadaanan natin para marating natin yung Aguinaldo Highway. Okay guys, malapit na tayo sa kanto ng Aguinaldo Highway. So dito ay kakaliwa tayo. Yung gawing kanan papunta ng Tagaytay City. So itong left side ay papunta ng Manila. Pero dadaanan natin dito itong kahabaan ng Silang, Dasmariñas, Imus at Bacoor. So medyo mahaba yung lakbay natin dito sa Aguinaldo Highway. So ito yung kahabaan ng Aguinaldo Highway. Medyo nagbabagal ng konti. May truck na nasiraan. Ito naka-hazard. Ayan. So yun yung naging cause ng konting pagbagal. So tuloy tayo sa ating lakbay.
Okay guys, malapit na tayo sa Dasmariñas at nabaybay na natin itong silang sa kahabaan ng Aguinaldo Highway. So dito makikita natin yung arko ng Welcome to Dasmariñas. Ito, pasok na tayo ng Dasma. Okay guys, medyo matraffic lang dito sa Dasmariñas sa mga dadaanan natin. Pero malapit na tayo dito sa papasok ng City of Imus. Ito yung boundary. So, lakbay pa rin tayo. Tuloy-tuloy tayo dito sa Aguinaldo Highway.
Tuloy tayo sa ating lakbay at ito yung boundary ng Imus at Bacoor. So papasok na tayo ng Bacoor at tuloy-tuloy lang tayo dito sa Aguinaldo Highway. Dito sa bandang unahan na traffic light ay kakaliwa na tayo. Yung padiretso niyan ay karugtong pa rin ng Aguinaldo Highway pero papunta yan ng Las Piñas. Pero Bacoor Zapote pa yung nakakasakop dyan sa unang tawid ng traffic light na yan. Pero pag dinerecho yan ay papunta ng Bacoor Las Piñas na siya. So dito sa kaliwa, dito tayo dadaan at papasok naman tayo ng Coastal Expressway. So babaybayin lang natin yung Coastal at dadaan naman tayo ng Roas Boulevard. Okay, at nandito na tayo sa Toll Plaza. Kapag dadaan tayo dito, may nakalagay na stop here. So mag-stop tayo dyan kahit walang kasunod. Para madaling ma-read nung reader nila yung ating RFID. Kasi minsan may mga nagmamadali, sinusundan agad nila yung kanilang kasunod na sasakyan. Kaya hindi sila nare-read kasi hindi sila nag-stop doon sa dapat hintuan. So, paglabas natin ito ay dire-diretso na ng Roas Boulevard. So, dadaanan natin dito ang Baclaran, flyover ng EDSA Roas Boulevard, flyover ng Buendia Roas Boulevard. At kakanan na tayo doon sa Pablo Ocampo, doon sa Vito Cruz. So medyo okay na yung takbo ng sasakyan dito. Kanina medyo mga traffic yung nadaanan natin sa lugar ng Las Marinas. Doon tayo medyo naipit. Pero doon sa Imus at Bacoor, hindi naman, okay naman. So yan din yung minsang experience sa pagta-travel. May mga lugar na minsan na nata-traffic tayo. May mga lugar naman na minsan ay maganda yung takbo ng mga sasakyan. So lagi nating paalaala kapag magda-drive ay kondisyon yung katawan. Kapag nakaramdam ng antok, humanap ng mga safe place, magpahinga, umidlip, at kapag nakaidlip na, pwede na ulit magpatuloy. Magbigay sa mga kapwa motorista na humihingi ng way, lalo na kung sila ay liliko o yung iba ay mag-change ng lane, maging mapagbigay tayong driver. So malapit na tayo dito sa traffic light ulit at pagtawid natin ng traffic light ay malapit na dyan yung Baclaran.
So, gabi medyo madilim yung ibang mga lugar na ating nadaraanan. Minsan may mga ambon-ambon na nagiging sanhi ng kailangang mag-wiper tayo ng windshield. So, iba-ibang mga karanasan ang ating mga nararanasan sa ating mga travel. May mga lugar minsan na kapag ikaw ay nasa left lane, kailangan mong mag-left turn kasi sa bandang unahan may mga nanghuhuli. Minsan naman pag nasa right lane ka, kailangan mong mag-turn right kasi yun ang kanilang sistema dun sa ganung mga streets. So tawid tayo dito sa traffic light at sa gawing kanan natin ay nandyan yung Baclaran Church, Baclaran Catholic Church. At bandang unahan naman ay flyover ng EDSA Roas Boulevard. So yung binabaybay na natin ngayon ay kahabaan na ng Roas Boulevard. Pag-akyat natin ng tulay dito sa EDSA Roas Boulevard, ang EDSA nasa ilalim at syempre itong binabaybay natin yung Roas Boulevard. Pagtawid natin ng tulay, dediretso pa rin tayo at tatawid ulit tayo ng isang tulay. Ang tulay naman ng Buendia, flyover ng Roas Boulevard. So gawi lang tayo sa kaliwa kasi ito yung mga paakyat ng tulay. Kung papunta kayo ng Luneta, papunta ng pier, so gawing kaliwa lang. So medyo okay yung flow ng traffic dito. Dahil gabi na nga rin siguro kaya madalang na yung mga sasakyan. So minsan mga truck yung nakakasabay natin, ayan. Huwag lang tayong masyadong didikit kapag malalaking truck yung nakakasabay natin. Huwag din tayong masyadong tututok sa ganitong mga truck. Maglagay tayo ng medyo malaking distance. So, akyat tayo dito sa tulay. At dyan sa bandang unahan, pag nakaakyat tayo sa tulay ay gagawin naman na tayo sa papuntang Vito Cruz. So, unang tulay yung EDSA Roas Boulevard flyover. Tapos yung pangalawang tulay, Buendia Roas Boulevard flyover. So, tiyaga lang din talaga at kung meron tayong pinagmulan nga, so mararating natin yung ating patutunguhan. So maganda yung daan dito ngayon. So ito, akyat tayo ng tulay. Huwag lang masyadong tututok sa mga nasusundan natin, lalo na kapag ganitong mga truck. Maraming salamat ulit sa ating mga nakakasama sa ating mga lakbay, sa mga nanonood ng video, sa mga kaibigan, mga kapamilya, mga nagbi-view ng ating channel, mga nagbi-visit ng ating channel. Maraming salamat sa inyo at
Marami pa tayong mga videos na i-upload, nawa ay patuloy niyong panoorin. Paki-subscribe na rin. Kung meron kayong mga comment, pwede niyong ilagay dyan sa comment section. Like and share na rin po. At patuloy nawa tayong pagpalaing lahat ng ating Panginoong Diyos. So ito na yung susunod na tulay, akyat tayo dito. At after ng tulay na to ay gagawin na tayo sa kanan para pasok tayo ng service road ng Roas Boulevard. Kasi doon sa kanto ng Roas Boulevard at Vito Cruz, Pablo Ocampo, hindi pwedeng mag-right turn doon. Huhulihin kayo doon. May mga enforcer na nanghuhuli doon. So yung mga nagra-right turn ng Vito Cruz o ng Pablo Ocampo, may service road dito sa gawing kanan. So dyan yung pinakadaan. Lalo na kapag kaaraw ay maraming mga enforcer doon na nagbabantay. So sa mga bagong naglalakbay, nagta-travel, madadaan kayo dito. Kung galing kayo ng Baclaran, tapos pupunta kayo ng Vito Cruz, huwag kayong liliko ng kanto ng Roas Boulevard at Vito Cruz. Doon din sa Quirino at saka Roas Boulevard, bawal din doon kumanan. So nilagyan nila ng way yung mga yung service road dito sa gawing kanan, kaya papasok tayo dito sa kanan. So ito yung service road. At dito, kapag dito tayo duman, hindi tayo mahuhuli. Pero kung doon sa kanto ng mismong Roas Boulevard at Vito Cruz, hindi pwedeng kumanan doon. Ganun din sa Quirino at kanto ng Roas Boulevard. So malapit na tayo sa ating destination. Ito na yung corner ng Pablo Ocampo, Vito Cruz, service road ng Roas Boulevard. So green na tayo, mag-go na tayo. So ilang mga distance na lang, mararating na natin ang LRT Top Avenue, ang Vito Cruz LRT Station. So maraming salamat muli sa mga patuloy na sumusubaybay, nanonood, at nawa ay patuloy niyong panoorin yung iba pang mga videos na ating i-upload. So naka-red light lang tayo at hintayin lang natin yung green. Ito na green, so go na tayo. At napakalapit na ng LRT Top dito sa street na to. So may mga gumagawa pa rin kahit gabi na, napakasisipag na mga tao. Dito sa paglagpas ng traffic light, ito yung Rizal Stadium sa left side. At dito naman sa traffic light na dadaanan natin, ito na yung ilalim ng Taft Avenue. At ang corner ay ang Vito Cruz o Pablo Ocampo Street. So nandito na tayo sa ating patutunguhan. Maraming salamat ulit sa mga nakasama natin sa ating lakbay, sa mga nagpapaalaala na ingat sa mga travel, sa mga lakbay. Maraming salamat sa inyo.
Sa mga nagko-comment, may mga comment kayo. Maraming salamat sa mga nagla-like, nagsi-share. Maraming salamat. So, ito na tayo mismo sa ilalim ng Vito Cruz LRT Station, Taft Avenue, Manila. God bless us all.